Isa na namang nakakakilabot na kwento at kahindik-hindik ang ihahatid ko sa inyo. Ito po ay ang aswang sa Capiz. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Isa ang Capiz sa mga lugar sa Pilipinas na matagal nang inuugnay sa mga alamat tungkol sa aswang. Totoo man o hindi ang mga kwentong ito, marami pa ring nagsasabing may mga baryo roon na pagsapit ng gabi ay tila nagbabago ang katahimikan. Ito ang kwento ng isang binatang itatago natin sa pangalang Marco, na minsang nakaranas ng isang gabi na hindi niya malilimutan. 29 na taong gulang si Marco. Isa siyang freelance videographer na mahilig gumawa ng mga dokumentaryo tungkol sa mga alamat at kababalaghan sa Pilipinas. Ngunit hindi siya naniniwala sa multo, aswang o anumang nilalang na hindi kayang patunayan ng siyensya. Nang makarinig siya ng mga kwento tungkol sa isang liblib na baryo sa Capiz, agad niyang naisip na magandang paksa iyon para sa kanyang susunod na video. Pagdating niya sa baryo, napansin niyang kakaunti lamang ang mga tao sa labas. 5:00 pa lamang ng hapon, ngunit isa-isa nang nagsasara ang mga tindahan. Ang mga bata ay pinapapasok na ng kanilang mga magulang, habang ang matatanda naman ay tila nagmamadaling makauwi. Lumapit si Marco sa isang matandang lalaki. "Lolo, bakit parang lahat po ay nagmamadaling umuwi?" Napatingin ang matanda sa langit. "Anak, malapit nang dumilim." At ang sabi ni Marco, ano po? "Huwag kang lalabas kapag sumapit ang 12:00. Napangiti si Marco. "May aswang po ba?" Ngunit hindi ngumiti ang matanda. Sa halip ay tumalikod ito at dahan-dahang nagsabi, "Mas mabuti nang tawanan mo kami kaysa ikaw ang iyakan namin bukas." Napalunok si Marco. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kaniyang plano. Pagsapit ng gabi ay inayos niya ang kaniyang kamera at drone. Balak niyang kuhanan ng video ang kagubatan sa likod ng baryo. Bandang 11:00 ng gabi, nagsimula siyang maglakad. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at pagaspas ng hangin ang kaniyang naririnig. Makalipas ang ilang minuto, ay may naamoy siyang napakabahong amoy. Amoy na bubulok na karne. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang, "Huwag mong sundan ang mabahong amoy." Napailing siya. Pamahiin lang yun. Ngunit habang lumalalim siya sa kagubatan, lalong lumalakas ang amoy. Biglang tumigil ang lahat ng kuliglig. Naging napakatahimik ng paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip pagkatapos. May narinig siyang malakas na kaluskos mula sa itaas ng puno. Akala niya ay unggoy lamang. Itinutok niya ang ilaw ng kamera. Wala. Pagpatay niya ng ilaw, may 2 mapupulang matang nakatitig sa kanya mula sa isang mataas na sanga. Nanigas siya. Unti-unting bumaba ang nilalang. Mahahaba ang braso, napakapayat na katawan, mahahaba ang mga kuko at ang bibig, puno ng matutulis ng ngipin. Naapaatras si Marco. Tumakbo siya ng buong bilis.
Naririnig niyang may sumusunod, ngunit hindi ito tumatakbo. Tumatalon ito mula sa isang puno patungo sa iba pa. Mas mabilis, mas tahimik, mas malapit. Paglingon niya, wala. Ngunit mula sa kaniyang kanan ay may narinig siyang bulong. Marco. Nanindig ang kaniyang balahibo. Hindi niya kailanman sinabi sa sino man ang kaniyang pangalan. Biglang may dumaan sa isang matandang babae sa harapan niya. Nakayuko ito at may dalang basket. Lola, tulungan niyo po ako. Dahan-dahang tumingin ang babae at doon niya nakita hindi tao ang kanyang mukha. Napakalaki ng bibig nito, umaabot hanggang tainga. May mahabang dila at ang mga mata ay kulay pula. Ngumiti ito. Kanina pa kita hinihintay. Bigla itong tumalon, ngunit nakailag si Marco. Napatakbo siya patungo sa baryo. Habang tumatakbo ay napansin niyang tila nawawala ang daan. Paulit-ulit siyang bumalik sa parehong puno, pero inililigaw lang siya ng kagubatan. Hanggang sa makita niya ang isang maliit na kubo. May ilaw sa loob. Kumatok siya. Binuksan niya ang isang matandang babae. Pasok kaagad. Pagpasok niya ay agad isinara ng matanda ang lahat ng bintana. Narinig kanya, "Sino po?" "Ang aswang." Tahimik ang matanda habang naglalagay ng asin sa bawat sulok ng bahay. Maya-maya, may kumalabog sa bubong. Bang! Sinundan pa ito ng mabagal na pagaspas. Parang may mabigat na nilalang na umiikot sa ibabaw. Pagkatapos, may dila na sumilip sa siwang ng bubong. Mahaba, itim. Unti-unti itong bumaba. Biglang binuhusan ng banal na tubig ng matanda ang kisame. Kasabay noon ay narinig ang isang nakakabinging sigaw. Tumigil ang lahat. Akala ni Marco ay ligtas na sila. Ngunit ngumiti ang matanda. Hindi pa siya umaalis. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, may 3 malalakas na katok sa pinto. Kasunod nito ay boses ng kaniyang ina. "Marco, anak, buksan mo ako." Napaluha si Marco, ngunit hinawakan siya ng matanda. "Huwag kang lilingon. Hindi yan ang nanay mo." Lumipas ang halos 1 oras. Unti-unting sumikat ang araw. Kasabay noon ay nawala ang lahat ng ingay. Kinabukasan ay umalis si Marco sa Capiz. Hindi na niya itinuloy ang kaniyang dokumentaryo. Nang buksan niya ang kamera upang tingnan ang kaniyang mga kuha, wala siyang nakitang aswang. Ngunit sa pinakahuling frame ng video, makikita ang isang maputlang babae na nakatayo mismo sa likod niya. Nakangiti at nakatitig sa kamera. Hindi niya alam kung paano yun nangyari. Mula noon, hindi na siya muling gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga alamat. Dahil ayon sa kanya, hindi
hindi lahat ng alamat ay gawa-gawa lamang. At kung sakaling mapunta ka man sa ibang liblib na bula na baryo sa Carbis, kapag may naamoy kang nabubulok na karne sa kalagitnaan ng gabi, huwag kang lilingon dahil maaaring nakatingin na siya sa iyo. Ito po ang pagtatapos ng ating nakakakilabot na kwentong Aswang sa Kapis.